Presidential Son. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, una sa lahat, ano ba itong mala pork barrel scheme na tinutukoy ng PCIJ? Di ba't nung pandineklarang illegal ng Supreme Court ang pork barrel? Yun nga, Jiggy, gaya nga ng sinabi mo, base doon sa PCIJ report, tinagurian nila na pork barrel king itong si Representative Sandro Marcos. Ang sinasabi kasi nila, pinakamalaking bulto doon sa allocable funds ng DPWH yung napunta sa kanya. Halos 16 billion pesos daw yung nauwi sa kanyang distrito. Hiningan natin ng reaksyon ng Malacanang tungkol dito, pero malinaw ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi siya pwedeng magsalita on behalf of the Presidential Son. Pero ang malinaw dito, wala naman daw exempted pagdating doon sa usapin ng lifestyle check. So, ang sabi ni Jose Castro, kung kinakailangan na isailalim sa lifestyle check si Representative Sandro at ang kanyang pamilya, pwede raw itong mangyari dahil hindi nga nagbibigay ng exemption si Pangulong Bongbong Marcos. Nauna na rin naman daw na binanggit ni Representative ready sa lifestyle check pero hindi ready sa hair follicle test. Alam niyo kung bakit? Hindi, para lamang po sa kaalaman ninyo. Kasi yung lifestyle check, madali naman itago ang pera eh. Madaling itago ang kayamanan, madaling susanay na sila dyan eh. Nakalaala ninyo? Alam na nila, kasabi nga nila, yung mga nagloko daw na mga kalalakihan, kung dati nahuli nyo yung mga boyfriend ninyo, tapos biglang nagbago kuno. Ang sabi nila, hindi nagbago yan. Gumaling lang yan magtago. Oh, alam mo, ganun din ang nakikita ko dito eh. Ganun din ang nakikita ko dito. Magaling lang sila magtago. Kayang-kaya na nila itago yan kasi nangyari na nga sa kanila yan, di ba? Nangyari na yan eh. Oh. So, magaling na sila ngayon magtago. Alam na nila kung anong next step, kung anong gagawin para hindi ma-sequester yung kanilang mga kayamanan. Na tulad nung nangyari nung after the Marcos Sr. incident, di ba? So, ang tanong, kung ready pala sila dyan, bakit di sila ready sa hair follicle test? Oh, kasi nga, yun, hindi matatago. Yun. Nasa DNA na yun, hindi na mawawala yun. Kaya nga, ewan ko. I mean, kung eto kasi, sinasabi nila, we will not, hindi kami papatol dyan sa ganyang klaseng mga hamon, di ba? Bakit etong lifestyle check, payag kayo sa hamon na to? Pero doon sa drug test, di kayo payag. Oh. Di ba? Be consistent. Kung sinasabi nyo hindi kayo papatol sa mga nag-aakusa sa inyo, be consistent. Bakit dito okay lang kayo? Kaya, alam na this. Di ba? Oh. Alam na this. Representative Sandro na handa rin naman siyang humarap sa Independent Commission for Infrastructure. At nasabi nga niya yan, pero sa ngayon ay inaantabayanan na lamang daw natin kung kailan yung ibibigay na eksaktong petsa o schedule ng ICI para makapagbigay din ng testimonya at maimbestigahan. Ito si Congressman Sandro. Jiggy? Presel, sa ibang issue na flag ng COA, ang 14 million pesos na uncollected receivables ng OP umano. Anong detalye nito at anong paliwanag ng Malacanang? Tama ka, Jiggy. Nasa 14 million itong pinag-uusapan natin na flag ng COA. Pero ang paliwanag dyan ni Undersecretary Claire Castro. So, ito muna tayo ha. So, ito ang pinakamay matinding, itong sinasabi dito na allocation, di ba? Grabe. Ayan, kita nyo yan, yung allocation na yan. Nababasa nyo ba yan? Ako hindi. Ako, babasahin natin yan, ha? Ayan. 15.8 billion. Yan yung allocation. Ang lupit, yan ang total. Alam mo, mga kababayan, hindi hubiro. Baka kasi, alam mo eto marami sa ating mga kababayan, hindi na ho nila malubos maisip kung gaano kalaki yung billion. Sabi nga nila, yung mga nakaraan, naalala nyo yung kila Napoles, magkano lang yung pinag-uusapan doon, nalalaglag na tayo sa upuan noong time na yun. How much more yung ngayon? Times 5, times 10 ang ninanakaw. At ito, mga individual pa lang po ito, hindi pa totality ito ha. Hindi pa total. Individual pa lang po yan sinasabi ng na di umano ay na ibigay o allocate sa kanila, sa distrito nila at ewan natin kung naipagawa o hindi. Basta ang sinasabi, napakalinaw ho dyan, yung allocation ay pork barrel. At ito nga ang nangyayari ay pinakamalaking pork o allocation
ay itong si Sandro Marcos. Kung kinulong natin yung mga involved doon kay Napoles, bakit dito hindi natin kayang ikulong? Kung yung kay Napoles kasi pinakulong yung mga kaaway lang, kalaban lang. Dito, sa tingin nyo, pakukulong ng presidente yung anak niya sa allocation? Kayo na mag-isip. Di ba? Kayo na mag-isip. Etong 14 million na foreign trips, yan diniscuss na natin kahapon. At syempre, alam mo naman, ang sagot ng napakagaling na opisyal ng bansang Pilipinas. Tatawanan ka lang yan. Ito, pakinggan nyo muna ito kasi ito din yung tinawag naman silang pork barrel king. Umabot sa 30 bilyong piso ang tinatawag na allocables ni na presidential son Sandro Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa PCIJ, ito raw ang bagong muka ng pork barrel at ang dalawa ang alleged pork barrel kings. May sagot naman ang Malacanang dito. Ang detalye sa agenda. Ayan ang pork barrel king, grabe. Tinan mo, itsura pa lang Parang kakanta na ng pyramid! Ba't yung itsura niya, no? Sorry hindi ko naman nilalait Walang kasamang panlait to Nagsasabi lang ako ng naoobserbahan ko. Pero itsura ng mga tomboy, no? Na may NMAX. Diba? Ganyan na itsura ng mga yun Sorry walang panlalait doon. Okay? Inaano ko lang kasi baka mamaya, tomboy pala to, hindi natin alam. Ako nagtatanong lang That is just a question. I'm not insinuating anything. I'm not insulting him. Para lang tama yung ko. Baka mamaya kasi tama lang yung ko, yung bagang pag-address ko sa kanya, 'di ba? Kasi baka magalit 'yan pag tinawag kong boy o 'di ba? Hindi natin alam. Kaya nga ako nagtatanong lang pareho ba tayo ng obserbasyon? Tatanong ko lang yung mga audience natin na nanonood. Pareho ba tayo ng obserbasyon na parang mukhang tomboy si Sandro? Ako nagtatanong lang Eto tanong lang. Seryosong tanong ito Seryoso ito. Kasi baka mamaya may mali lang sa pananaw ko pagtingin ko. Diba? Report ni Ivy Reyes. May tiwala ang Pangulo sa anak niyang si House Majority Leader Sandro Marcos na kaya nitong tugunan ang mga kwestiyon laban sa kanyang allocable projects sa 1st District ng Ilocos Norte. Ang allocable ay termino sa DPWH na nangangahulugan na automatic funds sa ahensya para pondohan ang mga infrastructure project na nakatuon sa social development. Sa isang report ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, napag-alaman na top 1 and 2 sa listahan na may pinakamalaking allocables si Congressman Sandro at si Presidential Cousin and late 1st District Representative Martin Romualdez. Grabe. Ayon sa PCIJ, sa 1.2 trillion peso allocables mula 2023 hanggang 2025, 15.8 billion pesos ang napunta kay Congressman Sandro at 14.4 billion pesos naman kay Congressman Martin. Alam naman po ng Pangulo. Nako, ayun na naman siya. Kasalanan ni Duterte kung bakit malaking allocation nila. Sigurado tayo dyan, kasalanan ni Duterte yan. Alam ni Congressman Sandro Marcos ang kanyang ginagawa at alam niya po kung paano ito sasagutin. Nagsimula ang pag-usbong ng allocables noong 2023 sa ilalim ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa pamamagitan ng tinatawag na BBM Parametric Formula o Baseline, Balanced, and Managed Formula. Grabe, no? Ang tawag pa nila doon, sa ganong klaseng sistema, eto, nakita nyo yan? Grabe, no? Ayan, no? Ang tawag pa nila dyan, yung, ano ba yan? Ulitin natin, yung allocation budget calling for DPW8, Baseline, Balance, Manage. BBM. Talaga, tangin na. Yan ang tinatawag na kapala na lang talaga ng muka. Proud pa. Ganun Ayan na. Hindi ako nagsabi niyan Kung paano ito sasagutin. Nagsimula ang pag-usbong ng allocables noong 2023 sa ilalim ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa pamamagitan ng tinatawag na BBM Parametric Formula o Baseline, Balanced, and Managed Formula na Baseline, Balance, and Managed Formula. So, yung allocation o yung pork barrel na tinatawag ay tinawag nilang BBM. Putang ina. Sorry. Ayoko na magmura pero
Ito yung tinatawag na habang gumagawa ka ng kasalanan, proud ka pa. Habang alam mong may nangyayaring hindi tama, dahil sabi na Supreme Court, bawal ang pork barrel eh. Alam mo nang mali, pero proud ka pa. Saan ka pa? Only in the Philippines. Eh, sa ibang bansa, kinahihiya na pagka konting pagnanakaw lang eh. Alam nyo ba, ito mga kababayan, makinig kayong mabuti. Ito, napanood ko talaga ito. Ito ay isa sa mga findings sa Japan. Okay? Sabi doon, bakit hindi nawawala yung mga cellphone pag ipapato? Kasi ganun doon eh. Gusto mo i-reserve yung seat mo? Halimbawa, papasok ka sa Starbucks at gusto mo i-reserve yung seat mo, iwan mo cellphone mo. Walang pipitik yan unless nandyan ang mga Pilipinong opisyal ng gobyerno. Pero pag walang pipitik yan. Kasi iyang cellphone mo is a sign of preserving that seat para pag bumili ka, hindi ka nakatayo, hindi ka nakakaistorbo. So, uupo ka ngayon. Ganon. Sa mga tanong ko nga sa mga Japanese friends ko, mga sacho natin dyan, sabi ko, bakit hindi pinipitik yan? Bakit tapos sa taxi, pag may sukli, talagang kahit 100 yen, isosoli sa'yo yan. Diba? Kahit ganyan lang, isosoli sa'yo yan. At kahit sasabihin mo, no thanks, tatanggi yan. Diba? Bakit? Kasi sa kanila daw ang prinsipyo, kailangan deserving ka. You deserve that kind of, hindi ka para bagang, hindi, kinakuha ko to out of not working for it, parang ganon. O hindi mo diniserve. Doon sa kanila, ganon sila pag hindi deserve, hindi nila kukunin kasi kahihiyan yun. Di ba? Parang hindi sa kanila honorable yung ganon. Sa atin, hindi mo na nga deserve. Pag nanakaw na nga, ang inilalagay mo pa pangalan mo. Di ba? O ito, pangalanan nyo na yung BBM. Pangalanan nyo na yung balance. Ayan o. Ang linaw o. Baseline, balance, manage. Pinilit talaga ang BBM. Walang kwenta eh. Ayan walang kwenta yung pangalan na baseline, balance, manage. Anong klaseng yan? I mean, halimbawa, di ba, BPI, Bank of the Philippine Island, talagang bagay, BDO, Banco de Oro, di ba? Alam mo yon, yung talagang tama. Dito, parang nakaisip lang. Basta, ipilit natin BBM. Balance, anik-anik, at saka baseline, balance, management. Bahala na si Batman kung anong susunod na mga words dyan. Basta lang maipilit natin. Ganun sila ka-proud sa katarantaduhan nila. Only in the Philippines. Hangin si former DPWH Undersecretary Catalina Cabral lang daw ang nakakaintindi, ipinapasok ang mga allocable sa National Expenditure Program o President's Budget. Kung bakit nanunuot mula sa district. From the President's Budget yan, Ladies and gentlemen, 30 billion ang allocable ni Sandro at ng pinsan niyang si Martin Romualdez. Allocable, BBM. Sa kanila yan. Ibig sabihin, naka-allocate sa kanilang distrito yan. Ganyang kalaki. Saan galing? Saan galing? Sa Senado ba? Hindi. Saan galing? Sa Office of the President mismo. Tapos sasabihin nilang, walang kinalaman si Marcos. Gago! Ang linaw pa sa mas malinaw. Ayo. ICI. Malinaw pa sa mas malinaw yan. Tapos sasabihin nyo, there is no direct link to the president. At the same time, walang direct link din kay Romualdez kaya hindi pa nakakasuhan. Gago! Ano ba? Bobo ba kayo dyan sa ICI o talagang bobo lang kayo? Ayan na Engineer, hanggang sa pinakamataas na pwesto sa DPWH ang issue sa allocable, nagmumula kasi ang BBM parametric formula sa mga district engineer. Sila ang magbibigay ng listahan sa mga kongresista ng allocable projects na sasapat sa ceiling fund per district. Mamimili ngayon ang kongresista kung ano-anong proyekto ang maisasama sa pinal na listahan ng kanyang allocable.
Pagkatapos, nasa kamay na ni former Yusek Cabral ang bola kung magkano at anong projects ang i-endorse ng DPWH at ng Budget Department. Ayon yan kay dating DPWH Yusek Roberto Bernardo na hindi rin daw alam kung paano nangyayari ang computation ng allocable. Kapansin-pansin din sa PCIJ report ang analysis nito na sa kabila ng trillion peso allocables ng magkamag-anak na kongresista, wala ni isa sa allocable ng Duterte allied lawmakers na sina Congressman Paulo Duterte, Isidro Ungab, Pantaleon Alvarez at Kaimer Olaso ang napasa sa 2025 budget. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billy Ulitin Martin natin yung Channel. part na yun, ha? Ay, sorry. Ba't nawala? Umabot sa 30 Na hindi rin daw alam kung paano nangyayari ang computation ng allocable. Kapansin-pansin din sa PCIJ report ang analysis nito na sa kabila ng trillion peso allocables ng magkamag-anak na kongresista, wala ni isa sa allocable ng Duterte allied lawmakers na sina Congressman Paulo Duterte, Isidro Ungab, Pantaleon Alvarez wala. at Kaimer Olaso ang Alam mo, mga kababayan, kahit anong paglilihis gawin ng gobernong ito, kasi hanggang ikaw ay nandun sa katotohanan, mananaig ka mananalo ka. Ayan ang ako, advice ko yan. Kaya din ang advice ng aking tatay palagian. Just stick to the truth and you would succeed sa lahat ng bagay. Especially in vlogging. Just stay on the truth. Doon ka lang sa totoo. Hindi ka magkakamali. Kasi alam mo, kaming magkapatid, ina-advise kami palagi ng aking tatay. At alam naman ng tatay namin na hindi kami kasindunong niya. Kasi abogado tatay ko, magaling talaga yan. Trial lawyer yan, corporate lawyer yan. Kabisado niya pasikot-sikot kaliwa kanan. Isa lang ang advice niya sa amin. Kasi kami, pinilit niya kami nung mag-abogado. Ako naman si Banat Bay, ang hilig ko kumanta. Ang hilig ko magtambol. Alam mo yung tambol? Kaya ako nag-aral ng sa College of Music sa UP Diliman.